Good morning! Good morning! Ayan, tayo pong lahat ay tumayo. At umikot ho tayo. Makipagkamay tayo sa 30. 30. Ayan, ikot lang po tayo. Makipagkamay tayo. Batiin muna natin ng pinagpalang umaga ang ating mga kapatid sa Panginoon. Sige po, ikot tayo. Ikot lang. Lahat yan, makakamayan natin. Praise the Lord. Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ayan. So sa umaga pong ito, atin pong hilingin ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Let's pray. Hallelujah. Yes, Lord. Aming dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, sinasamba ka po namin sa umagang ito. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, sa bawat isa. At patuloy, dinudulog po namin ang aming mga puso, O Diyos, sa iyo. Ang aming mga sarili, Panginoon. Ano man, Lord, bahid ng kasalanan, patawarin po ninyo kami. Hugasan ng dugo ni Jesus para kami karapat dapat, Panginoon, na lumapit, na sumamba, na magpuri sa iyo ngayong umagang ito. At amin pong inihiling, Panginoon, na pumagitna sa amin ang inyong pong biyaya, Panginoon. Ang Holy Spirit, Lord, this morning, ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat puso, sa bawat buhay. At Lord, maranasan ka po namin minsan pa ngayong araw na to, ngayong umagang ito, Panginoon. Walang desire ang puso namin, kundi makita ka namin, Panginoon, maranasan ka namin, maramdaman ka namin, O Diyos. At Lord, anumang gawa ng kaaway, winawaksi po namin. Anumang tanikala ng kaaway, Lord, na nakatali, nakagapos, nagpapahirap, Panginoon, sa bawat isa. We rebuke it in the name of Jesus. In the name of Jesus. At sa umagang ito, Lord, we pray for an open heavens. Lord, buksan po ninyo, Panginoon, ang kalangitan, O Diyos. Ibuhos ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ibuhos ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa puso ng bawat isa, na ikaw lamang ang siyang aming makita, Panginoon. Ano man, Lord, yung sitwasyon ng buhay namin. Ano man, Lord, yung pinagdaanan po namin ng mga nakaraang araw. Ito man ay maganda o hindi maganda, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord, you will refresh us, Panginoon. May panibago, O Diyos, na kalakasan. May panibagong anointing, Panginoon, na ibubuhos po ninyo sa bawat puso namin. At hindi kami aalis sa umagang ito, Panginoon. Hindi kami aalis sa lugar na to na dati pa din, Panginoon. Kundi, Lord, may bago, Panginoon, na ibubuhos ka sa bawat buhay, sa bawat isa. Even yung mga sa online ngayon, Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa iyo lamang namin binibigay ang pagsamba, pagpupuri para salamat sa pangalan ni Jesus. Everybody shout aloud. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sino po ang masaya sa umagang ito? Amen. Sino dito ang may pinagdadaanan? Oh, walang nag-amen. Sino dito sa etong buwan na to o last month nakaranas ng matinding pagsubok o problema? Pero lahat ng yon ay magaan dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Araw-araw tayong sinasamahan ng Panginoon. Araw-araw niya tayong kasama sa oras ng kalungkutan, sa oras na tayo may problema, o sa oras na tayo masaya. Kasama natin lagi ang Diyos. Amen? In Psalms 34 verse 1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpak sa ating Panginoon. Yes, Lord.
ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Bawat ikaw pa rin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Oo, walang katulad ang ating Panginoon. katulad. Wala kang katulad, lalala kang 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 katulad. Wala Oh, kang wala kang katulad, katulad, Panginoon. kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon,
pagpapala, ibubuhos niya sa ating kalagitnaan. Amen? Ang kagalingan ay kanyang ibubuhos sa lahat ng nangangailangan. Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, magpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, magpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan, may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, Yahweh ang ating Diyos. Ating Diyos. Yes, Lord. O ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Lord, salamat sa dakila mong pag-ibig para sa lahat, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng nararanasan namin, na pagpapala, na kagalingan, Lord, lalo na sa kapatawaran mo, lalo na sa biyaya at grasya mo. Lord, thank you. Salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. Church, alam ko marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. And pwede po ba sa oras na ito, ibigay natin yung best sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Na
nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Minsan pa, tayo magpasalamat sa ating Panginoon pagkat siya'y mabuti. Salamat. Ang ating Diyos ay tapat sa ating kailanman. Yes, Lord. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Yes, Lord. Dakila ka sa lahat, Panginoon. Lord, dakila ang pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Lord, nararapat na ikaw ay purihin. Nararapat ikaw ay tumanggap ng papuri sa umagang ito, Panginoon. And Lord, narito kaming mga anak mo, Panginoon. Narito kaming mga lingkod mo, O Diyos. Nagpupuri sa iyo ng tunay, Panginoon. Hallelujah. Oh, salamat sa dakilang pag-ibig mo. Yes, Lord. Dakilang mong pag-ibig. Oh, salamat sa pagyakap mo, Ama. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa
tinataas ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Lord, lahat kami na nilikha mo ay magpupuri sa iyo at magsasabing ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, ikaw ay dakila sa lahat, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, pwede po bang awitin natin ang Panginoon? Pagkat siya ay nararapat na siya'y purihin sa umagang ito. Hindi kami na nasa harapan na nakikita nyo. Pero kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo nung nakaraang linggo, nakaraang buwan, o sa buong taon na to, maraming ginawa ang Panginoon. Amen, church? Kung maraming pagsubok na pinagdaanan, pero ganun kabuti ang Panginoon. Dahil kailanman ay hindi niya tayo iniwan. Kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At dahil sa grace niya, dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya ka pa nandirito at nagpupuri sa ating Diyos. Despite sa mga pagkukulang natin, pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. Can you give your best sa ating Diyos? He deserve. He deserve. Yes, oh God, you're worthy, oh God. Karapat-dapat na ikaw ay purihin. Kaming lahat na nilikha mo, kaming lahat na may hininga sa umagang ito, oh God. Karapat-dapat na ikaw ay sambahin, oh Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos sa umaga nito? Let's give our best clap offering. Hallelujah! Oh, sa palakpak na yan, nalulugod mo ang Diyos. Sa palakpak na yan, bumababa ang kanyang presensya. Sa palakpak na yan, merong kagalingan. Hallelujah! Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah! And all the glory, honor, and praises, oh God, belongs to you alone. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Truly God is great. Amen. Church, sige po, tayo po yung makakaupo na. Sa ating pong pagkupo, pwede po pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, Merry Christmas. Pakisabi sa katabi mo ulit, dakila ang Panginoon. Hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen.
Hallelujah. Sino pong nagagalak ngayong umagang ito? Sa ating lahat? Amen. Malapit na po ang Christmas. Sino po excited na? Hallelujah. Lahat naman po tayo excited. But you know what, church? Kamusta po ang lahat? Kamusta po tayo? Kamusta po ang lahat ng kapatiran natin na nasa online? Amen. Welcome po sa atin. Sa Sunday po na ito. Alam niyo po, this month is not an ordinary month. Naniniwala po ba kayo? This month is not an ordinary month na tulad ng mga nakaraang buwan sa buhay natin. Hindi lang po dahil Christmas season na, church. Hindi lang po dahil Christmas season na. Hindi din po dahil may reunion o may mga uuwing kamag-anak natin sa bahay. Amen? Hindi din po dahil sa mga regalo na matatanggap mo this Christmas. Hello? Excited tayo no? Kundi dahil simula noon, una, Enero pa lang, at hanggang ngayon, sa araw na ito, at sa mga susunod na araw pa, tapat at mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Doon pa lang, pasasalamat na sa atin yon na hindi ordinary month, itong buwan na to, at itong taon na to, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Meron pang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ano ba yung mga first fruit mo? Amen? Alam niyo po, I was reminded, ang daming mga prayers nung January, but right now, let us reflect everything. Kamusta po? Naganap na po ba? Ibig sabihin, kung hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Right now, let us open our hearts, open our minds before the Lord. Can we just all pray, church? Father God in heaven, we want to thank you, God, for this very moment. Good morning, God. Lord, we just want to offer our lives to you. This service before you, O God. Maluwalhati ka namin, Panginoon. That every lives before you, O God, ay maging holy. Lord, maging karapat dapat, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, amin pong binubuksan aming mga puso, isipan. Lord, ibinibigyan aming buong kalakasan, buong puso, Lord, buong isip at buong kaluluwa, Lord, for you alone, God. And Lord, we just want to love you even more, oh God. Dalangin po namin, oh Diyos, ang iyong pong kapangyarihan ang bumalot sa amin, ang iyong glory, Panginoon, ang aming maranasan, Panginoon. At Lord, mapatungan ang iyong anointing ang bawat isa, Panginoon. Lord, let you flow, oh God, in this place, oh God. Lord, to you alone be the glory, the highest praise. In Jesus' name, amen and amen. This day, pakisabi sa katabi mo, makinig ka, wag puro regalo. Sige po, pakisabi sa katabi mo, pakiyugyug. Makinig ka, wag puro regalo. Amen? Dahil alam mo ba, ang taong nakikinig ay malayo sa temptasyon at disgrasya ng buhay. Hello? Tama po ba? Na kapag ikaw ay nakinig at sumunod sa katotohanan, ay lumalago at tumahaba ang buhay. Sino po gusto humaba ang buhay? Amen? Kaya makinig po tayo at sumunod. Amen? Hindi pa tapos gumawa at kumilos ang Diyos sa buhay natin. Dakila ang Panginoon. Amen? And let us check our verse today. Ang ating pong pag-uusapan at pagninilay-nilayan na salita ng Panginoon. Sabayan niyo po ako in 1, 2, 3. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ulitin po natin, but the angel said to them, referring to the shepherd, kausap po niya dito yung mga shepherds. Sabi po niya, do not be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. I don't know who is this for, but God's want to remind us right now na huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Hello? Amen? Ang sabi niya, don't be afraid. Sabi ng anghel sa shepherd, huwag kang matakot. Why? Because I bring you good news that will cause great joy. I bring you good news that will cause great joy. Wow! Amen? That will bring good news, I bring you good news that will cause great joy, not great stress. Hello? Not great fear. But great joy for all the people.
Not just in the Israelites. Not just for HOB, but for all the people. Church, ito yung good news na sinasabi ng Panginoon sa atin. That will cause great joy. Amen? Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Kapatid, are you grateful that Jesus was born? Are you grateful that Jesus was born? Pero maraming pagkakataon sa buhay natin, parang patay si Jesus sa buhay natin. Hello? Maraming sitwasyon sa buhay natin, parang patay si Jesus sa buhay natin. Church, are you grateful that Jesus was born? He is Jesus. He is Messiah, our blessed hope. The King of Kings, the Lord of Lords. Church, I just remind you, He is our blessed hope. He is our Messiah. He is our King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Is that interesting, mga kapatid? Ang unang phrase na binitawan ng mga angels sa mga shepherd, church, ang sabi niya dito, don't be afraid. Bakit kaya? Bakit interesting tong bagay na to? Interesting tong salita ng Panginoon sa atin. That don't be afraid. Or if I may put this in a context, pwede din sabihin ng Panginoon o sabi ng angel sa kanila that don't be stressed. Don't be anxious. Huwag kang mag-abala. Huwag kang mag-alala. Hello? Pwede natin ilagay sa context na yon. Don't fear. Don't be afraid, for God has brought us good news that will bring great joy for all the people. And kapatid, I understand, no, that season, the season that we are in right now, maaari po, no, we understand what our world, this earth has been going through. Napakatindi po, no, kung titignan natin, talamak ang korupsyon. Talamak ang away dito, away doon. Amen? Hindi mo alam kung ano magiging future ng Pilipinas. Hello? Ano magiging future ng family mo? Magiging future mo. Imbis na good news, bad news, pastor, bad news. Bad news to, pastor. Hello? Ang sakit mo, andyan pa rin. Ano yung mga bad news na yan? Ang sakit mo, pastor, may sakit pa rin ako. Ang kahirapan, andyan pa rin. Ang curse sa pamilya, andyan pa rin. Ang korupsyon, andyan pa rin. Ang kasalanan, andyan pa rin. Pero to remind us, mas matagal nang nag-exist ang ating Panginoon. Hello? Mas matagal nang nag-exist ang ating Panginoon. To remind us kung gaano katagal yung stress mo, kung gaano katagal yung sakit na nararamdaman mo, to remind us right now, matagal na, nung una pa lang, nag-exist ang ating Panginoon. Is that interesting? Amen? Na nung una pa lang, ang Diyos andyan na. Amen? Na ang Diyos pinoprovide na ang lahat ng pangangailangan mo. Na ang Diyos pinapagaling ka. Na ang Diyos pinapalakas ka. Is that interesting, kapatid? Amen? Kaysa sa lahat ng bagay na ito. Alam niyo po, is that interesting that Jesus came in this world? Amen? Di ba? Dapat magalak tayo. Pakiyug-yung tabi mo, magalak ka. Amen? Magalak ka. Huwag kang nakasimangot. Huwag kang lalampay-lampay dahil buhay ang Panginoon. Ang Diyos naparito para sa iyo. Ang Diyos naparito para sabihin, anak, andito ako, buhay ako, kaya kong baguhin yung sitwasyon mo. Amen? Buhay ang Panginoon. And I believe in the impossibilities. Ano yung mga imposible sa buhay natin? Amen? Just believe in the impossibilities, but believe most of all to the Lord who is going that impossibilities to possibility. Amen? Sa buhay natin. I feel the pressure of this season, mga kapatid.
Nararamdaman niyo po ba? Amen. Ang daming gawain, ang daming mga dapat gawin, ang daming dapat ipasa, hello, sa mga work. Amen. Month end year na, no? O year end na, no? Ang daming dapat ibigay. O kailangan i-hit. Hello. Tama po ba? Lord, kailangan mag-rush ako. Kailangan ganito. Napipressure po tayo. Amen. Lalo na yung mga taong buhay pa. Pakitignan yung katabi po ninyo kung buhay pa, humihinga pa. Baka po kasi, humihinga pero, humihilik na. Amen. Hello. Alam niyo po mga kapatid, try po nating tanungin ang ating mga katabi. Sige po, tanungin po natin ang ating mga katabi. Kapamilya o kaibigan, kung sino man nanonood ngayon sa online, free po kayo to chat in the comment box, mga kapatid. How was this year for you sa ating buhay? Kamusta po yung taon na to sa buhay natin? Itong buhay na to. Ano ang naging tatak ng 2024 sa atin? And let us be honest to one another kapag tinanong po kayo, ano ang epekto, ano ang nangyari, ano ang resulta ng taong ito para sa ating lahat, magiging iba-iba ang ating sagot. Amen po ba? Meron dito, pwede ang iba, sagot sa atin, pastor, ang business ko, mas lalong lumago this year. Wow! Amen? Sino po dito lumago ang kanyang business this year? At lalago pa, hindi pa tapos ang taon. Amen? Pastor, yung trabaho ko, ay na-promote ako, pastor. Hello? Amen? Meron yung iba, may business at nag-open pa ng another branch. Wow! Praise the Lord! Grabe ang favor ng Panginoon this year. Meron yung iba, pinagaling ng Panginoon. Meron yung iba, hindi unexpected, nag-provide ng Panginoon. Amen? Grabe ang favor ng ating Panginoon. Amen po ba? But, on the other hand, meron naman magsasabi, Pastor, natanggal po ako sa trabaho. Pastor, humina benta at kita ko sa business namin. Meron din pong iba, nalugi ang aming negosyo, Pastor. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala kami ibang choice kundi isara ito. Nagkahiwa-hiwalay kami. Mga pamilya, nagkahiwalay kami mag-asawa. Namatay po sa sakit ang aking mga mahal sa buhay. Hello. Maaaring yung iba po ay ganon ang nararanasan. Maaaring yung iba po ay ganon ang pinagdadaanan, ang sitwasyon ng kanilang buhay ngayon. Marami tayong kwento about this year, church. And sometimes, kapatid, na-realize ko, especially this year, ay papunta na po tayo this Christmas season. Marami pa rin po sa atin nag-e-expect that we are going to celebrate familiar Christmas sa ating lahat. But take note of this. Hindi na po familiar Christmas ang mga bagay-bagay na dumaan. That's why we call it unfamiliar Christmas. Intro pa lang po yun. Praise the Lord! Bibilisan ko na po. Unfamiliar Christmas sa ating lahat. Yung Christmas na nakasanayan natin. Yung Christmas na nakagawian natin. Yung dati kasama mo pero ngayon wala na. Meron po ba yung mga ganon? Yung mga mahal mo sa buhay, ngunit kinuha na ni Lord. Hello? Nagkaroon ng problema, hindi mo makasama, malayo sa pamilya. There's nothing wrong with familiarity, church. There's nothing wrong with familiarity. But let me just remind you, kapatid, familiarity may rob you an opportunity to receive a revelation from God. Pag palagi ka nagstay doon sa bagay na yon, hindi ka mag-grow. Kung palagi ka nagstay sa thought na to, and not accepting what is new, what is God revealing to you, you will not grow. We will not grow. Church, there's nothing wrong with familiarity. Ulitin ko po ulit.
with all humbleness. There's nothing wrong with familiarity. But let me just remind you, mga kapatid, familiarity may rob you an opportunity to receive God's revelation in our lives. I'll say it again para maging klaro sa atin, mga kapatid. Familiarity may rob you an opportunity to receive revelation from God. Amen? Kung lagi lang natin i-expect, kailan mangyayari yung familiarity Christmas, yung dating Christmas na hindi na talaga babalik yon. Hello? We are missing a lot in our lives. Marami tayong namimiss. I believe the best question that all of us should ask right now, church, what is God teaching me during this Christmas season? Pwede ba tanungin mo sa sarili mo, ano yung tinuturo ng Panginoon sa akin? What is God teaching me during this Christmas season? Lord, anong tinuturo mo sa akin? Anong tinuturo mo sa pamilya namin? Anong tinuturo mo sa sitwasyon ko, sa pinagdadaanan ko? Pwede man tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung... Ikaw, personal, tanungin mo yung sarili mo. What is God teaching you in this season? If we will go back to the history and story of Christmas, si Mary ay natakot. Tignan po natin. In Luke chapter 1, verse 29 to 33. Ang sabi po niya dito, sabay-sabay po nating basahin, at namnamin ang salita ng Panginoon. In 1, 2, 3, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid. Mary, you have found a favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. Si Mary, natakot din po. And take note of this, hindi lang po si Mary. Dinamayan po ni Joseph. Si Joseph na-confused at natakot din. Tingnan po natin in Matthew chapter 1, verses 18 to 25. In 1, 2, 3, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give a birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Hello? Hindi lang si Mary, hindi lang si Joseph, sige, dagdagan pa natin. Kundi yung mga shepherds din, natakot. Hello? Tignan po natin the verse. In Luke chapter 1, verse 29 to 33, in 1, 2, 3, suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them, do not be afraid. He said, I bring you good news that will bring great joy to all people. To all people. Amen? Church, si Mary natakot, si Joseph natakot, ang mga shepherd natakot. Lahat sila may namumuong fear sa kanilang puso. Hello? Sa tatlong ito, hindi lang tatlo, no? Mary, Joseph, and even the shepherds, lahat sila may namumuong fear sa kanilang puso. A familiar answer na common sa kanilang lahat, ang sabi doon, 1, 2, 3, do not be afraid. Amen? Ang common answer ng ating Panginoon sa kanila, ng angel of God sa kanila, na common sa kanilang lahat, don't be afraid. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Don't be afraid. Now, this is interesting, church. Bilang Mary, bilang Joseph, bilang mga shepherds, they are not used to. Hindi nila alam kasi. Hindi nila alam na kung sino yung paparating. Hello? Ikaw ba naman, bigla-bigla na merong kakausap sa'yo? Diba? Magugulat ka talaga, matatakot ka talaga. Tama po ba? Hindi sila familiar
na may angel na kumakausap sa kanila. They are not used to, church. Hindi sila familiar na merong Diyos na bumababa mula sa kalangitan. Hindi sila familiar doon. They are not familiar on that. They are not used to that na pinaniniwalaan nila. And this Christmas may be a different Christmas for all of us. But kapatid, the first Christmas is unfamiliar too. Kung ngayon, hindi na tulad ng dating Christmas, well, good news, kasi yung dating Christmas din, yung pinakaunang Christmas, ay hindi din familiar sa kanilang lahat. Hindi din familiar sa kanilang lahat. Sino ba naman ang maniniwala na virgin ka at mabubuntis ka? Hello? Amen? Sino ba naman ang masasanay na ibibigay ang greatest news of all time sa mga shepherd? Ito po ibibigay ang mga greatest news sa mga shepherd na kung saan ang mga shepherd po dati, it is a menial job. Ibig sabihin po ng menial, mababang trabaho. Mga manggagawa, mga alipin. Hindi sila makapaniwala na yung greatest news ay manggagaling sa mga shepherd na yon. It is unfamiliar. Hindi yun familiar sa lahat. Amen? And this is unfamiliar for all of us also. And 2024 years later, church, we are experiencing the same thing. Unfamiliar Christmas. They are unfamiliar na merong angel at Diyos na kumakausap sa kanila. Because in the first place, they were not supposed to talk to God. Church, dati, merong separation between man and God, even now. But church, later on, we will give an answer for that question. They were not supposed to talk to God. They were not supposed to talk to God. It's not norm for them to talk to God. Kailangan pa nila ng priest para mag-pray para sa kanila. Hindi nila ito nakasanayan. Kasi kapag ginawa nila yon, they will die literally. Sila'y mamamatay. Ikamamatay nila kapag nakipag-usap sila. Bakit? Because there is a certain distance. Sabihin nyo po, distance. There's a certain distance between God and man. Merong certain distance between God and man na tayo rin ang may kagagawan. Church, tayo rin pala ang may kagagawan. There is a certain distance na dati wala. In the Garden of Eden, they are freely talk to God. They are freely experience the love of God. They were freely ask the Lord for the harvest. But when sin came, yung kasalanan ay andyan na. There's a certain distance. And now, they are so familiar na ang Diyos malayo. That time, familiar sila na ang Diyos ay napakalayo sa kanila. Kaya kailangan pa nila ng priest para manalangin para sa kanila. They are not used to para kumausap yung mga angels sa kanila. Church, it is unfamiliar. Because there's a certain distance. There is a gap. Sabihin mo nga ulit, gap. There is a gap na tayo ang may kagagawan. But thank God, church. Thank God for our Lord Jesus Christ. And this is a good news that caused us great joy. Jesus made a way. Jesus made a way. Hello? Is that a great news? Jesus made a way. Hello, church? Amen po ba? Jesus made the way. Hindi pa ako galit. Amen? Pero na-excite ako sa pag-ibig ng Panginoon. Na-excite ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Sana ganun din po tayo. Amen po ba? Amen? Hallelujah! That distance, Jesus made a way to reconcile you and I back to God. Sino po dito na-receive niya na ang Panginoon? Sino dito tinanggap niya na ang Panginoong Jesus bilang kanyang Diyos tagapagligtas?
Pero church, kung hindi pa, at kung hindi ka pa seryoso, this is the time na maging seryoso ka. This is the time na sabihin mo ulit sa Panginoon, Lord, please reconcile my heart. Please check my heart to be devoted to you. To seek your face, to be savor upon your presence. Na ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Na ikaw lang ang aking pundasyon kung bakit kami tumatayo. Naiisa lang ang buhay. Kaya naman, kung titignan namin, magiging masaya ang buhay kung merong Diyos na buhay sa buhay namin. Hello? Amen? Distance na tayo ang may kagagawan, pero distance na isinara ng Panginoon ang gumawa ng daan para sa bawat isa sa atin. Hello? Is that a good news? Na ang Panginoong Jesus ay gumawa ng daan para sa atin. Hello? Bilang katunayan at paalala sa ating lahat, church, na ang Diyos natin ay buhay, totoo at tunay. Hello? Your God is not just your God. Your God is not just your God, but He is your Father. He is our Father. Na every time you can talk to Him, na every time you can ask Him, na every time you can have time with Him, Father, who art in heaven. Amen? Your God is not just your Creator, but He is your Savior. Hello? It's not just your Creator, but He is our Savior. Your God is not just God who placed the stars in the sky, but He is also the God, the same God that numbered your hair. Hello? Alam niyo po bang, alam niya ang bilang ng ating ang lahat ng buhok sa ating katawan? Hello? Alam ng Diyos kung ilan yung buhok mo pananatitira. Hello? So ibig sabihin, kung may natitira, alam din niya kung ilan yung nalagas kanina habang naliligo ka. Kung naligo ka. Hello? Baka naman kasi malamig, pastor, hindi ako naligo, walang nalagas. Hello? Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon lahat ng bagay sa atin. Alam din niya yung anatomy ng buhay natin, ng katawan natin. Alam niyo po ba that our body is a Bible? Alam niyo po? Pero tsaka ko na lang po i-share. That our body is a Bible. Lahat ng katawan, parte ng katawan natin, mahanap sa Biblia. Amen. Is that a good news? No? Na merong Diyos. Alam ng Diyos kung ilan yung buhok mo. God knows you. And He cares for you. Alam ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon. And He cares for you. That same God na tumulong sa Israel sa journey nila to Promised Land, that same God na tinalo si Goliath sa pamamagitan ni David, that same God na binigay ng Diyos Ama na matay, na buhay, para ikaw na patay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That same God that we have received in the very first moment na nakilala mo ang Panginoon. He is our Emmanuel, the God with us. He is Jesus. Amen. He is Jesus. Amen. Hallelujah. HOP family, that same God who closed the gap. That same God who closed the gap, that distance na tayo ang gumawa, hindi ba good news ito? Hello? Amen? Hindi ba magandang balita yon, kapatid? That because of Jesus, nawala yung distance na yon. Now, because of Jesus, it's not your holy works that made you holy. Church, ulitin ko po ulit. It's not your holy works that made us holy. Because of Jesus. It's not your righteousness work that made us righteous. There's no other reason but Jesus. Hello. He rescued us. He rescued you. He healed us. He saved us. And He clothed us. Binihisan ka niya. Hello. Amen? Na dati, tingin mo sa sarili mo napakadumi.
na dati tingin mo sa sarili mo parang basahan lang na napakadumi at hindi deserving sa pag-ibig ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon. But right now, God is clearing to you, anak, minahal kita. Anak, 2,000 years ago namatay ako para sa iyo. Anak, binihisan kita, may bagong identity ka at tinatawag kita ulit ngayon, anak kita. Amen? Anak ka ng Diyos and there's no distance anymore. Hello? Wala nang gap. Lumapit ka lang sa Kanya. There's no other reason for this season but Jesus alone. Amen? Jesus alone. Hindi ka perfecto, pero ang Diyos mo ay perfecto. Hindi ka faithful, but your God is faithful. Hindi ka consistent. Church, sorry, hindi tayo consistent. Aminado tayo lahat. Church, hindi tayo consistent, pero ang Diyos mo ay laging consistent. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? And God is reminding us, for all of us, that Jesus is the reason for this season. Because He came. Jesus came in this world. Amen? Jesus came in this world. God's reminding for all of us that Jesus is the reason for this season. Alam niyo po, isang illustration, church. Kung meron po tayong nakita na isang bata nahulog sa balon. No? Kunwari, kung may nakita po kayong balon, kunwari dito po yung balon. No? Yan. May nahulog na bata. Andyan si barangay captain, andyan tayo. Ano yung unang reaksyon natin? Hahayaan ba natin yung bata? Hello? At sasabihin mo, langoy-langoy din, kampay-kampay din. Hello? Pwede bang sabihin yun sa bata? Na andoon sa balon, nalulunod? Hello? No. Somebody must come down and rescue that kid. At yan din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Somebody must come down and rescue that kid. And last 2,000 years ago, ginawa ng Panginoon sa atin yan. That is the picture of Christmas. Yun yung picture ng Christmas, kapatid, na merong Diyos na bumaba, namatay sa krus ng Kalbaryo. Dinala ang kasalanan mo. Ngunit sa 3 araw, lumipas ang 3 araw, siya'y muling nabuhay, na nagsisignify na mayroong pag-asa, nagsisignify na ikaw ay kanyang binayaran, nagsisignify na ikaw ay bayad na sa lahat ng kasalanan mo. Dahil gusto kanya sumaya. Is that a great joy, church? Amen? Wala kang ibang gagawin kundi lumangoy sa presensya niya. Amen? Hindi sinabi ng Diyos mula sa langit na kaya mo yan, sabi doon sa balon, no? But Jesus came down to rescue that kid. And He also rescued us. That's the reason why we celebrate Christmas. Hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa mga bagay-bagay, mga events na meron tayo sa Christmas na to. The very reason why we are here. We celebrate Christmas because Christmas is supposed to be celebrated. Amen? Christmas is supposed to be celebrated. Hindi dapat natin hayaan na hindi celebrate ang Christmas. Hindi lang dapat sa January 25, kundi araw-araw pwede mo i-celebrate ang Christmas. Hello? Amen? Meron nga iba sa atin, December 1 pa lang, nabili mo na. Yung isusot mo sa December 25, hindi mo pa nilabahan. Hello? Amen? December 25, 24 days ang lumipas, hindi mo nilabahan. Hello? Excited na excited tayo. Amen? Meron pa yung iba dito. This Christmas, ubusin ko yung bonus ko. Hello? Tama? Huwag niyo po ubusin. Amen? No, church. Just kidding. Gusto ko lang po sabihin sa ating lahat, that Christmas is supposed to be celebrated. That good news is meant to be celebrated. We celebrate His goodness. We celebrate His greatness. Listen, why do we celebrate? Because Jesus did not come to be a king. Church, Jesus did not come to be a king, but He is already a king. Siya ay hari na nung bumaba dito sa langit, sa lupa.
Church, He is already a king. Hindi pumunta si Jesus dito para maging hari. Hari na siya. In fact, He is not just a king. He is the King of kings, the Lord of lords. Amen? Hindi pa sapat na reason yon para tayo mag-celebrate. Hindi pa sapat na reason yon para ikaw ay ngumiti. Hindi pa sapat na reason yon para ikaw ay magalak this Christmas na merong isang Diyos na namatay para sa iyo. Because He is great. Kadakilaan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tignan po natin. We will check the 3 R's that we will do in this Christmas. Number 1, reflect. Let us reflect in our lives. Ano yung dapat mong i-reflect? Alam nyo, magkaroon po tayo ng tulad na to. Huminto saglit. Mag-reflect sa sobrang busy na mga ginagawa natin, sa sobrang busy ng mundo. Mahalaga na meron tayong oras para mag-reflect. I-reflect mo yung sarili mo. Sabi mo, Lord, gusto ko ipaalala sa aking sarili na masaya ako sa Christmas, hindi dahil sa regalo. Hindi dahil sa bagong sapatos. Hindi dahil sa may uuwing mga kamag-anak. Masaya ang Christmas ko kasi alam ko, niligtas mo ako sa pagkakasala. Amen? Pwede bang mag-reflect tayo na masaya ang Christmas ko dahil merong isang Diyos na niligtas ako sa aking pagkakasala. Amen? And we are being reminded in 2 Corinthians chapter 5 verse 15. And sabi niya dito, and He died for all. Siya po ay namatay para sa lahat. That those who live should no longer live for themselves. Huwag po tayo mabuhay sa ating kakayahan, sa ating buhay, sa ating kalooban. But for Him who died for them was raised again. Church, mabuhay ka kasama si Kristo. Dapat hindi yung kalooban mo, hindi ikaw ang nasusunod na, kundi yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Number 2, let us refocus. Na kung sa bagay-bagay sa buhay natin, maaaring meron tayong mga nakaligtaan. It's like a microscope na may mga bagay na merong na-miss out mo. And right now, let us refocus our lives. Lord, naging tapat ba ako? Lord, naging holy ba ako sa harapan mo? Lord, I know that I can't be holy without you. I need you. Lord, alam mo lahat ng bagay in my back, even my weakness, alam mo lahat ng bagay. And let us refocus our lives. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Church, huwag ka na makiayon. Let us reflect. Let us refocus our lives today. Iayos natin yung buhay natin. I-check natin. I-refocus natin. Saan ba tayo nakafocus? Dapat nakafocus lang tayo kay Lord. Amen? Hindi sa maraming tao, hindi sa lahat ng sinasabi ng tao na pwede magsabi ng kasinungalingan. Pero mag-focus ka sa Panginoon na namatay para sa iyo, sa Panginoon na nabuhay para sa iyo, sa Panginoon na nagbigay ng lahat para sa iyo. Amen? Let us refocus our lives. Number 3, let us rejoice. Sabihin mo sa tabi mo, let us rejoice. Let us rejoice. Alam niyo, church, isa po sa napakagandang verse ito na lagi kong nire-remind sa sarili ko. And in Psalms 126 verse 3, ang sabi po niya dito, basahin po natin lahat. Rejoice, for the Lord has done great things. Amen? Rejoice upon the Lord, or rejoice, for the Lord has done great things. Ang daming ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo makita lahat kasi busy ka sa mga bagay na to. That's why number 2, kailangan mo mag-refocus. Amen?
Para mag-rejoice ka, mag-refocus ka muna. But before you refocus, let us reflect ourselves. Ano yung mga dapat tong gawin? Amen? And as we rejoice right now, for the Lord has done great things in our lives, ang Diyos ay dakila sa buhay natin. Amen? Ang Diyos ay napakadakila sa lahat ng kanyang gawa sa buhay natin. Take note of this in Jeremiah 29:11. Ito yung pangako ng Panginoon na dapat nating angkinin palagi. For God so loved the world, tuloy, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Church, ayaw kanyang ipahamak. Just to remind you, just to remind us once again, ayaw kanyang ipahamak. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope, pag-asa. Plans to give you a future. Kinabukasan. Kaya kung feeling mo wala kang pag-asa, ang Diyos mo ang pag-asa mo. Kung feeling mo wala kang kinabukasan, na Lord, parang lockdown na yung buhay ko, na Lord, parang wala na talaga, hindi ko makita kung saan, kumapit ka sa Panginoon, siya ang kinabukasan mo. Siya ang may hawak ng kinabukasan natin, ng buhay mo. Amen? Hallelujah! Is that a good news, church? Amen? And church, sabi natin kanina, He is great. Tama po ba? Siya ay dakila sa lahat ng dakila. And take note of this. Church, in practical sense, mga kapatid, maybe iniisip natin, noong pumasok ang 2024, ay meron ka ng expectation. 2024 is supposed to be a year of upgrade. 2024 is supposed to be a year of level up. 2024 is a year of elevation. Ang dami nating supposed to be sa buhay natin. 2024 is supposed to be a year of breakthrough. That 2024 is to be this, supposed to be that. Yung iba naman, I was supposed to extend and have my second branch sa business. I was supposed to go to my first international flight. Hello. Amen? That I was supposed to be. That's my plan. Yun yung plano ko. And think about this church. This Christmas is supposed to bring joy. Diba? That I'll bring you good news that cause us great joy. Why is it that this Christmas bring stress, bring worry, bring anxiety? What is supposed to be the reason for this season? But in reality, mga kapatid, let me tell you a big supposed to be. We're supposed to go to hell, and then Jesus came. That's the big supposed to be, na dapat tayo ay mapunta sa naglalagablab na apoy, nagdadagat na apoy, sa imperno. But Jesus came for all of us. Jesus came, and Jesus changes everything. Amen. As we celebrate Christmas, church, siya ay dakila. He is so great. At pag ikaw ay dakila, you must be consistent. Consistent. Kapag ikaw ay great drummer, great pianist or keyboardist, great singer, great preacher, or great, ano pa po? No? Great employee. Alam niyo po, you need to be consistent. We need to be consistent, church. Amen? And church, God is reminding us, why do we say that God is great? Why do we say that God is great? Because He is consistent. Ano man ang sitwasyon na dumaan, bagyo sa buhay natin, o wala man, ang Diyos ay totoong dakila sa lahat. Greatness comes within. And God is being consistent in our lives. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi siya nagbago sa buhay natin. Amen? He's being consistent. And bonus round na lang. I just want to share
The story of Zechariah and Elizabeth. Kung titignan po natin itong mag-asawa na to, they are seeking the Lord na sila ay magkaanak. Take note, Zechariah means, ang ibig sabihin po ng Zechariah, ito po ay sinasabi na God remembers. It means God remembers. That's why, ang Panginoon, binigyan sila ng anak, matanda na sila, and they are seeking the Lord sa kanilang anak. Ngunit ang Panginoon, nag-aas sila sa Panginoon. Then finally, God gave and fulfilled His promise to them. God remembers. God remembers His promises to us. And if He can remember, we should also remember that this Christmas, He is the reason for this season. We remember Him. That this Christmas, it's all about His goodness and it's all about His greatness na siya ay dakila, na siya ay hindi nang iwan. Church, alam niyo yung anak nila, ang pangalan John. John speaks of, he is kind. Siya ay mabait. He is so kind. Napakabait ng Panginoon sa buhay natin. Na kahit hindi tayo faithful, ang Diyos faithful sa buhay natin. The Lord has been kind. Napakabait sa atin, tinupad at tutuparin niya ang pangako niya sa atin. Church, but sometimes, mga kapatid, dito na po tayo magtatapos. I know that this season has been different. At kung babalikan natin, siguro, the first Christmas, ay nasabi din nila yan, parang hindi familiar sa akin. Hindi familiar sa amin. Yung pagdating ng ating Panginoong Yesus, na merong Mesayas na darating, ipapanganak sa sabsaban, sa kulungan ng hayop. This can't be God. Hindi ito Diyos. Kasi kung talagang Diyos siya, hindi dapat ganito. Hindi nila mapaniwalaan that the Christ has been concealed and prophesied in the Old Testament that will reveal in the New Testament, that has been revealed in the New Testament, because the Messiah that they're expecting comes with a horse, with a sword, with a palace. But Jesus, the Messiah that came, ipinanganak sa sabsaban, ipinanganak sa barn. Hari, bakit sa manger? That's unfamiliar. That's unfamiliar. Ito ba ang fulfillment to the law and the prophets? Hindi ganito yung nakasanayan namin, sabi nila. This is not familiar. This doesn't look like what I've expected. Maaaring ganun ka din ngayon. Hindi ito yung expectation ko, Lord. First Christmas pa lang, unfamiliar na sila sa Christmas. And maybe ganun din ang nararanasan natin ngayon. Iba na ngayon eh. Hindi na tulad ng dati. Wala na ang parents ko. Sorry to say. Wala na ang anak ko. Kinuha na ng Panginoon. Hindi na kami kompleto. In a practical sense. Wala na lahat. Hindi na normal. Hindi na ito yung norm na nakasanayan natin. But right now, church, as we celebrate Christmas, God is great. He's been so good for all of us. Pwede mong pakingitian yung katabi mo. Sabihin mo, Merry Christmas. And as we remember Him right now, it's not the gift. It's not the reunions. Hindi po yung mga events na darating. But the reason, the very reason for this season is Him alone. Jesus alone. Pwede po lahat tayo tumayo? I know, church,
some of us here, hindi na pamilyar sa Christmas na nakasanayan natin. Maaring yung iba, may nabago na talaga. And sometimes, you are aiming for that familiar Christmas na sana ganun pa din. Na sana ganun pa rin kasaya. Na sana buo pa rin kami. But God is reminding us that He came for you. He came for us. He closed the gap. He closed the distance for us to be reconciled with Him. At masabi niya sa iyo ng harap-harapan, anak, mahal kita. Gusto kanyang yakapin ngayon. Gusto niya i-comfort ka ngayon. Gusto niya palakasin ka niya ngayon. And it is good news for us. That first thing we need to reflect. Church, let us close our eyes. Pwede po ba? In this very moment, let us reflect. Lahat ng dakilang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At i-reflect natin sa buhay natin. Kamusta ka? Kamusta tayo? Meron pa bang loopholes dyan sa buhay mo na hindi napupunan ng Panginoon kasi hindi mo pa sinusurrender? And this is the time na isurrender mo na yan. May mga bagay pa ba na bigat-bigat na dinadala mo? Nung January pa, hanggang ngayon, hindi mo pa na-surrender. Yung kasalanan na yan, maybe it's hidden. Church, ibigay natin kay Lord. Gusto kang tanggapin ulit ng Panginoon ngayon. Niyayakap ka ulit ng Panginoon. At sinasabi niya, anak, miss na kita. Mahal na mahal kita. Naalala mo ba nung dati, nung mga panahon na may sakit ka, ako yung nagpagaling sa'yo. Nung mga panahon na may pangangailangan yung pamilya mo, ako yung nag-provide. Naalala mo ba yung panahon na mag-isa ka? Ako yung nasa gilid mo, kasama mo, iniingatan ka. Pinaparamdam sa'yo na mahal kita. Church, it's unfamiliar for all of us that Jesus came. Sa sabsaban pinanganak, pero dakila ang kanyang ginawa. It's unfamiliar for all of us na hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat sa harapan niya kung bakit ikaw ay pinili niya at nasabi na sa lahat ng creation niya, ikaw ang napaka-espesyal. It's unfamiliar for all of us na kahit ang tindi-tindi na natin, layong-layo tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan, pero bakit ang Diyos patuloy tayong inaabot? Jesus came for you and for me. And God wants to remember you right now. Inaalala ka ng Panginoon ngayon. Lahat ng promises niya, inaalala niya. Gusto niya tupadin iyon sa buhay mo. Bumalik ka lang. Let us refocus our lives. And as we refocus our lives upon Him, He is the center. He is the author of our lives. Lord, we pray. We surrender our lives to you. Lord, even if we fail, oh God, we failed many times, God. Lord, you always hooking us, Panginoon. You always hook us, oh God.
Salamat, Panginoon, sa pag-save sa amin. Salamat, Panginoon, Lord, sa pagtagilid sa amin, Lord, sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa pag-remind sa amin, paghipo sa bawat puso, Panginoon, na merong isang Diyos, tunay, buhay, at totoo, na merong isang Diyos na aming Ama, na pwede naming pagsumbungan at kaya niya kaming ipagtanggol. And right now, church, God wants you that this Christmas, it will be a rejoicing Christmas. It may be unfamiliar, but right now, He closed the gap for you to be saved. For us to be saved once again. For us to be reconciled once again. For us to seek His face freely once again. Church, it may be unfamiliar, but right now, God is saying to us, anak, andito ako. And Lord, thank you for this very moment of yours. That truly, oh God, you are the reason of this season. Truly, oh God, ikaw po ang rason sa buhay na kinreate mo sa mundong ito, Panginoon. Lord, thank you, Lord, that as we rejoice, oh Lord, in all great things you've done in our lives, God, inaalala po namin, Panginoon, ang lahat ng iyong ginawa. Lord, from January to December, oh God, ang dami naming pasasalamat sa iyo. Ang dami naming pwedeng, Lord, ipasalamat, ibigay sa iyo, Panginoon. And Lord, inaalala po namin lahat iyon. That you're so great, oh God. Ikaw po ay napakadakila sa buhay namin. And God, once again, salamat po, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, na dirito, Panginoon. Continue, Lord, that as we rejoice upon you, O God, in your presence, Lord, this Christmas will be meaningful, Panginoon, because you are the center, God. Ikaw po ang maging sentro, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, that you will reconcile, Lord, every family's, Lord. And you will heal, O God, healing upon healing, O God, to those, Lord, anak mo, Panginoon, na merong sakit, Panginoon. Lord, right now, I speak in Jesus' name that sickness, that diseases, oh God, Lord, we use the authority, Lord. Come on, church, use the authority. Kung meron ka sakit na nararamdaman ngayon, it is your authority. Ikaw ay anak ng Panginoon. Ayaw niya na magkasakit ka. Ayaw niya na mahirapan ka. Ayaw niya na meron kang dinidibdib. Ayaw niya na nabibigitan ka. Right now, ikaw ay anak ng Panginoon. Gusto kanyang isalba. Gusto kanyang gamitin sa kanyang purpose, sa kanyang plano, sa kanyang original plan para sa iyo. Hindi ka lang basta-basta. May pangako ang Panginoon sa buhay mo. May pangako ang Panginoon sa buhay mo. Come on. By faith. Pwede ba tanggapin natin to? A new business, Lord, in Jesus' name. Healing upon healing in Jesus' name. Favor upon favor in Jesus' name. Reconciliation in Jesus' name. Restoration in Jesus' name. Revival upon revival in Jesus' name. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na buhay. Totoo. Tunay. The same God yesterday, today, and forever. God, as we close, Lord, we just want to tell you, oh God, that we love you. Lord, thank you for everything that you've done, Lord. Lord, after this service, Lord, continue na kausapin mo ang bawat isa. Continue, Lord, na manahan ka sa bawat isa, Panginoon. Lord, speak to them, Lord. Salamat, Jesus. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay, ang aming pamilya, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, samahan mo kami. Sa dakilang pangalan ni Jesus, amin po itong inaalay. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Sige po, pakingitian po yung katabi ninyo. Sabihin nyo, Merry Christmas! Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Pastor Maya, sa word. God bless you. At tayo po ay dadako sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Matanong ko po kayo, sino po ang nakakaalam ng numbers ng kanyang hair? Ako? Konti lang pero hindi ko alam. Pero yung ating ibibigay sa Panginoon, yung nakalagay sa sobre, na ilalagay po natin dito, alam ng Panginoon. And He knows the measure in our heart. Amen? Malaki man ito, maliit, basta galing sa ating puso, yun ay kagalakan ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, do not be afraid. Si Lord, our Messiah, He will bring great joy. Amen. Kaya wag ho tayong magduda, wag ho tayong mag-doubt kung tayo po ay mabibigay dito. Galing po sa ating puso, may kagalakan sa ating puso. Amen po ba? Tayo po'y tumayo lahat. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli Panginoon, kami po ay napapasalamat sa umagang ito. Kagalakan po namin na ibigay ang aming offering, ang our tithes, Panginoon, mula sa aming puso. Ito man ay malaki, maliit o malaki, Panginoon. Ito po, Panginoon, galing sa aming puso. Nawa, Panginoon, ito po'y masamyong amoy para sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw po ay matutuwa at magagalak sa aming pagbibigay. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, mga kapatid na narito, O Diyos, na sila po, Panginoon, ay nakinig ng iyong salita. Sila po ay nagalak, Panginoon, dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Our Lord, our Savior, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay na laan, Panginoon. Ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ay papasaganain pa, palalaguin pa, Panginoon. Kasaganaan sa buhay, Lord, ipagkaloob mo po sa kanila. Kagalakan sa kanilang pamilya. Salamat po sa malusog na pamilya, malakas na pamilya, masayang pamilya, ipagkaloob po sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang aming taus-pusong pasasalamat, ang pagpupuri, ang kagalakan na nagmumula sa aming puso ay sa iyo lamang, Diyos. Ito po aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Para po sa ating mga pakabat. Ayan, sa mga nasa online po or kayo po ay nasa mostly online na po ang inyong ginagamit ng transaction, you can send po your tithes, offering, or pledge po sa ating GCash account. Ayan, naka-flash po sa screen ninyo yan. Ilagay lang po ninyo yung inyong pong full name para madali pong ma-recognize ng ating pong treasurer. And then, yan ba ay tithes, offering, or pledge? And ang ating pong prayer meeting ay every Friday po yan ng 6 p.m. And ang ating pong anointing service ay every last Fridays po yan. Lahat po invited dyan, hindi lang po ito workers. Same time lang po yan. And syempre, ang ating pong International Life Group, tuloy-tuloy po yan. Actually, magpo-post po kami sa mga susunod na mga linggo dahil sa season po ng Pasko, medyo busy na po ang lahat. Pero meron pa po tayo this Thursday,
ng 12 midnight. So, marami pong nag-join dyan sa ating international. Meron silang family, sa ating online community. Ang atin pong mga tatay ay meron pong fellowship every second and fourth Sundays of the month. 6 p.m. po yan. And ang atin naman pong mga ushers ay merong fellowship every third Sunday of the month. So, next Sunday ata ito, or baka wala ito kasi anniversary po ng ating bayambang. Ayan, so ito pong ating aircon and media project naman ay tuloy-tuloy pa rin po yan. Sa mga hindi pa po nakapag-umpisa ay pwede pa ho kayong mag-umpisa. Sa mga habol ay pwede pa pong humabol. Magsabi lang ho kayo sa akin o ilagay po dito sa ating offering or sa online, sa GCash, ilagay lamang po na pledge. And bago ho tayo mag-favor confession, yung mga additional announcement natin, ang atin pong bayambang GCF HOP Bayambang ay magse-celebrate ng 3rd anniversary. Wow! Sa pangunguna po ni Pastor Jeremiah. Next Sunday na po yan. Alas 3 ng hapon po yan. Doon po tayo sa Bayambang. Sa mga sasama po, magsabi lang kayo. Basta may sasakyan po kayo. And if you want to support ang atin pong Bayambang outreach, ay magsabi kayo kay Pastor Jeremiah. Kung meron po kayong gustong i-pledge sa kanila para maging smooth ang ating anniversary, magsabi lang po kayo kay Pastor Jeremiah. Ayan. And syempre, ang atin pong church Christmas party ay sa December 22. Dito po yan sa church po natin. So, isang service lang ho tayo, kaya wag ho kayong mawawala. Buong congregation po ito, lagi nating ginagawa na meron po tayong church Christmas party. And sa katapusan naman po, December 22 yung ating Christmas party as a church. Sa December 29 naman po ay Thanksgiving Sunday natin. Ayan, so mga bagay na dapat ipagpasalamat kay Lord, And ang gagawin po natin dito, ito po ay kaugalian na po natin, na every Thanksgiving ay nagsishare-share po tayo ng pagkain. So, meron pong nakatoka sa mga nanay. Nandyan po si Nanay Elnora. Sila po ang head ng mga nanay natin. Sa mga tatay naman natin, si Kuya Mario, Deacon Mario. Sa Young People, si Pastor Jeremiah, at saka sa Young Pro sa akin po. So, kanya-kanya po tayong toka. And kung nais po ninyong mag-share sa food, magsabi lang ko kayo sa mga leaders po ninyo para sabay-sabay tayong magpasalamat sa Panginoon sa araw na yon. Amen? Amen. Ayan. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. At inihiling ko kay Kuya Mario, Ate Helda, at saka kay Mariel para po sa ating favor confession. At happy birthday po sa my birthday today. Nandyan lang siya. Basta happy birthday. Praise the Lord. Ayan, let's declare the favor of God with full conviction po. In 3, 2, 1... In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of generation that experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I did not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God in Jesus' name. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
patuloy nating tagapin ang pagpapala at bendisyon ng ating Amang nasa langit. Sa ngalan ni Jesucristo na ating Panginoon tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah, Lord God. Once again, O God, we receive, Lord, your blessing, O God. We receive your blessing, Lord, in our family. We receive your blessing, O God, in our home, in every aspects of our lives, O God. And we thank you, Lord God, sa mga pagpapala, Panginoon, na nakalaan na para sa amin sa buong linggo na ito, sa buong taon na ito, Panginoon, at sa buong buwan na ito, O God. And we thank you, Lord, na ang pagpapalang ito, Panginoon, Lord God, hindi kami iiwanan, Panginoon. At dahil sa pagpapalang ito, Panginoon, nandyan lagi, Lord, na may dahilan para kami ay mag-rejoice, O God. Higit sa lahat, Panginoon, ang kapapalang ito, dahil kasama ka namin, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang natitira pong ilang linggo namin bago matapos ang taon na ito. Patuloy namin inihiling, O Diyos, ang pagkilos mo sa aming mga buhay at sa lahat ng aming kinasakupan. Thank you, Lord, na may mga hinihiling kami, Lord, na ngayon pa lang ay natanggap na po namin, Panginoon. Thank you, Lord, may mga panalangin kami na ngayon pa lang ay natanggap na po namin, Lord. At salamat, Lord, sa favor, sa blessing, higit sa lahat sa protection mo sa amin, O God. Once again, Lord, we thank you, Lord, na buong linggo walang magkakasakit sa amin, tumay sakit karamdaman man. Salamat sa aming kagalingan. Thank you, Lord, sa buong linggo na ito, Lord, na may matatanggap po kaming sorpresa mula sa iyo, Panginoon, Lord God, na kung saan magbibigay, magdadala sa amin ng great joy, O God. Lord, upang patuloy kami magpasalamat, Lord. Maraming salamat. Higit sa lahat, we ask, O God, your blessing of your presence, O God, be always upon us, O God. Bless our family, O God. At pagpalain niyo ang bawat isa naririto, ang mga nasa online, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Church, bago tayo matapos, kanya-kanya nga ho tayo pasasalamat kay Lord. Kung ano man yung mga prayer mo, ano man yung mga Christmas prayer mo para sa iyo, sa family mo, sa business, sa trabaho, sa pamilya natin. Sige po, magpasalamat na tayo sa ating Panginoon. Thank you so much, Lord. According to your word, O God, lahat ng aming panalangin, pag may kalakip na ng pasasalamat, salamat, Lord, dahil natanggap na po namin ito. Thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. Patuloy tayong humayo na dala-dala ang mabuting balita, pagpalain ng bawat isa at lahat ng ating pong gagawin, nandiyan na pong pagpapala ng Panginoon. Tagapin po natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng pinagpala magsabi ng Amen, Amen. Shalom, Shalom, and Merry Christmas, everyone. Pwede ba umikot tayo? Pakikamayan, sabi mo, God bless.